Alright mga kapatid, mula kay Melv's Castle, China, nagtakbuhan lahat ng barko. Ayan bobombahin ng Navy pag hindi lumayas Puro yabang lang pala. Yan ang title mga kapatid ng ating panonoorin ngayon. Sama-sama nating bigyan ng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Syempre mga kapatid, para sa lahat ng mga bago pa lamang dito sa ating YouTube channel, ang pinag-uusapan po natin madalas dito sa ating channel yung mga kaganapan, mga issue, mga usapin na may kinalaman sa West Philippine Sea, sa ating soberanya, sa ating exclusive economic zone mga kapatid, na tila baga ayaw kilalanin ng China mga tol, at patuloy ang pagpasok nila rito, patuloy ang panggigipit nila at panghaharas sa ating bansa mga kapatid. Samahan ninyo ako, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito kay Melv's Castle, nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Matagumpay na napalayas na ang Chinese Coast Guard monster ship. Ito magandang balita mga kapatid sa mga hindi nakapanood ng mga bagong balita ngayon. Matagumpay yung ating mga Coast Guard na napalabas nila. Hindi napalayo, napalabas nila ng exclusive economic zone natin mga tol yung ilang mga barko ng China na pumasok dito sa ating EEZ. So congrats at good job sa lahat ng ating mga Coast Guard. Saludo sa inyo mga ma'am and sir. Pero hindi pala dahil sa BRP Teresa Magbanwa na ginigit-git to, kundi posibleng natakot daw dahil pinadala ng Philippine Navy ang warship na BRP Jose Rizal sa Bao de Masinloc. Itong barko na to yung nagpasabog ng Chinese ship during balikatan. Tingin ni Commodore Roy Vincent Trinidad, may masama daw kasing balak ang PLA Navy dahil may 3 Navy warship to sa labas ng Scarborough Shoal. Biruin mo mga tola, itong mga nakaraang sunod-sunod na linggo ay pabalik-balik lang sila dito sa may bandang Zambales. At nitong nakaraan nga, napunta na sila rito sa may La Union, tapos Pangasinan. Talagang pabalik-balik sila. Pinakamalapit na narating nila 34 nautical miles. Mga kapatid, medyo alarming na yon mga tol. Sobrang lapit na nun. Kung titignan mo nga sa mapa halos halikan na yung natin bansa natin mga kapatid ganun na sila kalapit. Sobrang lapit na. Kaya buti na lamang talaga ay etong ating mga magigiting na Coast Guard, kahit alam mo yun, umaraw, bagyo, alam mo yun, hindi sila tumitigil mga tol, at talagang every hour, oras-oras nilang nire-radio challenge itong China. Kahit tila baga nagtetengang kawali, hindi pinapansin yung paulit-ulit na reminder sa kanila na wala silang legal na otoridad o authority na magpatrol o maglayag dito sa ating exclusive economic zone mga kapatid. Parang baliwala sa kanila Talagang ang gusto nila mga kapatid, parang hinahamon na nila tayo mag first shot which is wag na gagawin ng ating mga Coast Guard, kasi hindi maganda ang magiging resulta niyan. Kaya agad-agad dineploy ng Philippine Navy ang kanilang barkong pandigma. Tapatan lang ng puwersa, ganyan lang. Nagpalitan daw to ng radio challenge. Binalaan raw ng Jose Rizal na wag yung tangkaing lumapit. Nakadistansya naman ang Chinese warship at walang ginawang masama. Magpapabiktim pa yan mga tol, kapag talagang nilapitan sila, bigla sila magre-radio challenge o mag-comply kayo sa regulation, sa international regulation, para maiwasan natin ang banggaan. Akala mo talaga mga kapatid, yun ang pangunahin nilang ginagawa Dito nagsagawa na rin ang BRP Jose Rizal ng submarine monitoring. Wala namang na-detect na Chinese sub. Hindi rin tinangka ng Chinese warship na pumasok sa loob ng Bao de Masinloc. Ito yung sinasabi ni Commodore Trinidad na pag Navy ang pinadala ng China, Navy warship rin ay papadala ng AF. Nangangahulugan na kung away ang gusto ng China, hindi at aatrasan ng militar. Samantala, naitaboy na rin ng Philippine Coast Guard BRP Cabra yung napabalitang Chinese Coast Guard sa Pangasinan. Eto mga kapatid, just to be clear lang, kasi may mga nagko-comment baka iniisip nila na ang gusto natin wag na talaga totally pumalag etong ating Coast Guard. Yung pakikipaggera kasi mga tol, madali lang yan
Diba? Tirahin lang yan, gera na eh. No, yun yung pinakahuling natin mga tol, baraha na meron tayo. Kung kinakailangan na talagang pumalag, hindi naman pwedeng hindi tayo papalag. Pero kung mga ganituhan, makipagmatigasan tayo, igiit natin yung ating karapatan dyan, di ba? Ganun lang, pero wag tayo magsisimula. No, yun ang wag nating gagawin, yung magsimula. Kapag sila tumira, malamang re-rest back tayo mga tol. Halimbawa, gumamit sila ng armed attack nila. Re-rest back tayo dun, hindi naman magpapaapi itong mga sundalo natin mga tol. Maniwala rin kayo sa kanila, magtiwala kayo sa kanila. Pero hindi sila mangunguna. No, kasi yun nga ang sa kanila eh. Yun nga ang gustong mangyari ng China, pinoprovoke sila eh. Kaya tingnan nyo, sobrang lumalapit sila ng husto, 'di ba? Kaya pag nagpadala ka doon sa gustong mangyari ng China, doon pa lang panalo sila eh, kasi nakuha nila yung gusto nila eh. 'Di ba? Gamitan lang ng utak 'yon mga tol. Sinado to, niradyohan habang ine-escortan pala yun. You do not possess any legal authority to patrol within Philippine Exclusive Economic Zone. You are directed to depart immediately. Kasalukuyan na nga tong lumayas at nasa labas na ng ating exclusive economic zone. Dito nanindigan si Commodore Tariela, papalayasin namin lahat ng Chinese Coast Guard na yan nang hindi gumagamit ng karahasan. Di ba? Good job! Good job sa mga ganong nakabahak-bangin. Inire-recommenda na kasi sa PCG na banggain yung China o kaya gumamit ng water cannon. This kind of illegal actions of the China Coast Guard will not be normalized because we are going to remain vigilant at the same time to ensure that the tension will not escalate. Good. Inaasahan ng PCG babalik tong Diba, mamamalagi yung presensya natin dyan. Hindi natin papayagan mga tol na manormalize ng China yung pamamalagi nila dyan. Meaning yung tipong maging normal na lang, nandiyan sa China, lagi naman nandiyan na, normal na yan eh. Hindi pwedeng ganon mga tol kasi nga i-easy natin yan eh, soberanya natin yan. Diba, meron tayong karapatan dyan na magpatrolya nang walang sagabal at nang walang gumagambala sa atin. Buti sana mga tol kung hindi sila mga bulas eh. Kaso number 1 silang bulas sa buong mundo eh. Yung mga mangingisda natin mga tol, pinapalayas nila at saka natatakot yung mga mangingisda nating pumalaot kapag nakikita sila mga tol. Kasi kung naaalala ninyo pang-ulam na lang ng mga mangingisda natin mga kapatid na kinukuha nila mga seashells, talagang binaba pa sila ng mga Chinese Coast Guard at saka pinabalik sa kanila yung mga nakuha nila. Pang-ulam na lang yun Ganun sila kaswapang. Ganun sila kadamot mga tol. Kung damutan din naman pala, di wag na natin talaga silang papasukin dito sa EEZ natin. Chinese Coast Guard. Kaya daw hanggang ngayon kahit nasa labas na, binabantayan pa rin ng PCG ang posibleng galaw ng China. Good job. Baka mamaya kasi bumalik ulit. Tulad ng ginagawa ngayon ng Chinese Coast Guard monster ship. Umakyat siya ng Pangasinan at ngayon nasa La Union. We still don't know where will be the final area na kung saan maglalagi itong China Coast Guard vessels na to. But our 2 Coast Guard vessels will ensure na bubuntutan natin ito. Matagumpay ang lahat ng misyon ng lahat ng barko ng Philippine Coast Guard na mapalaya sa mga Chinese. Puyatan kung puyatan mga tol, talaga yung sacrifice na ibinibigay nitong mga Coast Guard natin, di mo matatawaran talaga. Oo, bumabalik man pero itinataboy ulit. Kaya salamat pa rin sa PCG dahil ginagampanan ninyo ang inyong tungkulin. Diba? Saludo, saludo. Nabantayan ng West Philippine Sea. Sana hindi kayong magsawang ipagtanggol ang ating teritoryo laban dyan sa mga Chinese na yan. Para na rin sa pangkabuhayan ng ating kababayang mangingisda. Pagpapalitan ni BRP Gabriela Silang, BRP Suluan, BRP Cabla at ngayon BRP Teresa Magbanwa. Ang ating mga brave men and women of the Philippine Coast Guard vessels were very successful in challenging the illegal deployment of the Chinese Coast Guard vessels off the coast of Zambales. Napapaalis man ng mga Chinese, sana mag-isip ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy na hindi na talaga bumalik ang mga to. Kayo, anong nire-recommenda nyong pwedeng gawin ng AFP? Marami tayong pwedeng mai-recommendang gagawin eh. Pero syempre mga tol, mas alam kasi nila yung mga dapat nilang gawin. Ang totoo, madali lang magbigay ng suggestion, madaling magbigay ng recommendation sa kanila kung anong pwedeng gawin. Pero hindi eh. Kung talagang gusto mo, halimbawa ikaw, gusto mo talagang mangyari yung gusto mo mangyari, una-una mag-apply ka, no? Pwede kang mag-apply bilang Coast Guard, mga tol, kung gusto mo. At andudong ka sa area yon para mismong ikaw ma-experience mo kung ano yung na-experience nila at mabigyan ka ng proper training
At alam nila mga tol, no, mas nalalaman nila sa atin kesa sa atin yung kanilang mga dapat gawin. Saka sumusunod lang din naman sila sa chain of command eh. Kahit naman gustuhin nila tong ganitong mga bagay, hindi nila basta-basta pwedeng gawin yan kapag walang utos ng mas nakatataas mga tol. No? Pero ikaw bilang isang Pilipino, kahit sa komento na lang mga tol, sa reaction, ano masasabi mo dito sa videong napanood natin? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.